Sa isang liblib na baryo sa probinsya, nagulat ang mga residente sa kakaibang amoy ng sopas na nagmumula sa bahay ng isang matandang babae. Ang amoy ay napakatapang at nakakasulaso. Nang dumating ang mga pulis para mag-imbestiga, natagpuan nila ang mga putol na bahagi ng katawan ng tao sa loob ng isang malaking kaldero na patuloy na kumukulo. At ang mas nakakagulat, ang mga biktima ay ang sariling anak at manugang ng matanda. Ano nga ba ang nagtulak sa isang ina para gawin ang ganitong karumal-dumal na bagay? Maaliwalas ang langit sa isang maliit na baryo sa probinsya. Ang hangin ay puno pa ng hamog. Ang tilaok ng mga manok ay sumasabay sa ingay ng mga batang tumatakbo papunta sa elementary school sa dulo ng kalsada. Hindi man kalakihan ang baryo, lagi naman itong puno ng init ng pagtanggap. Tipikal na probinsya, lunti ang palayan, maliit na ilog na umaagos sa gilid, at magkakakilala ang lahat. Sa gitna ng mga bahay na gawa sa kahoy at hollow blocks, nakatayo ang isang lumang bahay na pag-aari ng pamilya ni Lola Marta. Hindi kalakihan ang bahay. Ang mga dingding nito ay nangingitim na sa luma at ang bubong na yero ay madalas tumulo kapag malakas ang ulan. Gayunpaman, para kay Ruben, puno ng alaala ang bahay na iyon. Ipinanganak at lumaki siya doon kasama ang kanyang inang si Lola Marta na ngayon ay nasa edad 65 na. Si Ruben ay isang 30 taong gulang na lalaki. Matipuno ang pangangatawan, kayumanggi ang balat dahil sanay magtrabaho sa bukid at sakahan. Pinakasalan niya si Sarah, isang magandang babaeng 28 taong gulang mula sa kabilang baryo. Kilala si Sarah na palakaibigan. Maamo ang mukha at may ngiting nagpapagaan ng loob ng sinumang kausap. Pagkatapos ng kasal, nagdesisyon silang tumira kasama si Lola Marta sa lumang bahay. Araw-araw, nagtatrabaho si Ruben bilang magsasaka habang inaasikaso ang maliit na lupang minana sa ama. Samantala, tumutulong si Sarah sa pamamagitan ng pagbubukas ng maliit na tindahan sa harap ng bahay, nagbebenta ng turon, kape, at merienda para sa mga kapitbahay. Simple lang ang buhay nila, hindi marangya, pero sapat para makakain at makapag-ipon ng kaunti. Para sa mga taga-baryo, mukhang karaniwan lang ang pamilyang ito. Itinuturing na bagay sina Ruben at Sarah. Si Lola Marta naman, kahit matanda na, ay madalas pa ring makitang nakaupo sa teras habang naghahabi ng banig o nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Walang nag-akala na sa likod ng init ng samahan ay may tinatagong binhi ng alitan na dahan-dahang lumalaki. Isang umaga, abala si Sarah sa paghahanda ng paninda. Nagpiprito siya ng maruya at turon sa maliit na kusina na konektado sa tindahan. Ang amoy ng mainit na mantika na humalo sa amoy ng saging ay umakit sa ilang estudyante na dumaan para bumili ng almusal bago pumasok. "Ate, pabili po ng 2 maruya," sabi ng isang batang nakauniporme habang dumudukot ng barya sa bulsa. Ngumiti ng magiliw si Sarah at iniabot ang merienda sa paper bag. "Ingat kayo ha, huwag magpapahuli sa klase," malambing niyang sabi. Si Ruben, na nakaupo sa teras habang nagtatali ng sintas ng tsinelas, ay lumingon sa asawa. Sumilay ang maliit na ngiti sa labi niya. "Ang galing mo talagang makisama sa tao. Madalas kong mapansin na gustong-gusto ng mga taga dito na bumili sa tindahan mo. Proud ako sa'yo," sabi niya. Tumawa ng mahina si Sarah. "Sus, proud ka dyan? Maliit na tindahan lang naman to, ang importante nakakatulong sa pang-araw-araw nating gastusin." Ang simpleng usapan ay mukhang karaniwan lang, pero sa isang sulok ng bahay, nakikinig si Lola Marta habang nakatanaw sa bakuran. Blanko ang mukha niya, pero may kakaibang kislap sa mga mata. Hindi siya masyadong nagsalita ng umagang iyon. Para kay Lola Marta, ang presensya ni Sarah sa bahay ay parang patalim na may 2 talim. Sa isang banda, masaya siya dahil may babaeng nag-aalaga kay Ruben. Pero sa kabilang banda, pakiramdam niya ay dahan-dahan siyang nawawala ng pwesto. Lalo na't madalas magmungkahi si Sarah ng mga bagong bagay na para sa kanya ay bumabago sa nakagawian ng mga ninuno. Napakalaki ng pagpapahalaga ni Lola Marta sa bahay at lupang pamana ng yumaong asawa. Naniniwala siyang ang lupa ay pamana na dapat ingatan. Mula nang mamatay ang asawa niya mahigit 10 taon na ang nakararaan, ang lupang iyon na lang ang nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Hindi siya papayag na may magbabalak na ibenta ito kahit pa sarili niyang anak. Ngunit ng umagang iyon, walang away, tanging huwad na katahimikan. Naglakad si Lola Marta papuntang kusina,
kumuha ng tubig para magtimpla ng tsaa. Tinitigan niya ang malaking kaldero na nakasabit sa dingding. Matagal nang hindi ginagamit ang kalderong iyon, pero madalas itong linisin ni Lola Marta tila may pinaghahandaan. Nay, punta lang po ako sa bukid sandali, uuwi rin ako mamayang hapon, paalam ni Ruben habang inaayos ang damit. Mag-ingat ka, huwag magpapaaraw masyado. Nakakasakit ng ulo ang init ngayon, maikling sagot ni Lola Marta. Nagdagdag si Sarah, nga, Ruben. Huwag kalimutang uminom ng maraming tubig. Bumalik sa normal ang sitwasyon tulad ng sa karaniwang pamilya. Pero sa puso ni Lola Marta, nagsisimula ng tumubo ang pagkabalisa na hindi niya hayagang ipinapakita. Pakiramdam niya ay lalong lumalakas ang loob ni Sarah na magsalita tungkol sa hinaharap tila gustong pangunahan ang pamilya. May ilang kapitbahay na dumaan at bumati. Aling Marta, mukhang healthy kayo ah. Lalong lumalakas ang tindahan ni Sarah, sabi ng isang ginang na may dalang basket ng gulay. Tipid na umiti si Lola Marta. Sa awa ng Diyos. Ngunit pag-alis ng kapitbahay, nawala ang ngiti sa mukha ni Lola Marta. Bumalik siya sa loob ng bahay, umupo sa lumang silya at nag-isip ng malalim. Ang alaala ng nakaraan noong buhay pa ang asawa ay lumitaw sa isipan niya. Laging habilin ng asawa na huwag ibebenta ang lupa. Para kay Lola Marta, ang habiling iyon ay hindi lang basta bilin, kundi isang sagradong sumpa na dapat niyang ingatan. Samantala, walang kamalay-malay sina Ruben at Sarah na ang magkaibang pananaw tungkol sa lupa ay magdadala ng sakuna. Abala pa rin sila sa pang-araw-araw na gawain, nagsisikap para sa kinabukasang inaasam nila. Nang magtatanghali na, lalong naging abala ang baryo. Umuwi na ang mga bata galing eskwela. Ang mga magsasaka ay umuwi saglit para mananghalian at ang tindahan ni Sarah ay puno ng mamimili. Sa gitna ng kaabalahan, may nakapansin na nagluluto si Lola Marta sa kusina. Lola, ano po niluluto niyo? Ang tapang ng amoy tanong ng isang kapitbahay na napadaan. Mabilis na lumingon si Lola Marta, nanigas ang mukha saglit bago ngumiti ng tipid. Sinigang lang. Alam mo naman ako, gusto ko laging marami ang luto para hindi na magluluto bukas. Tumango ang kapitbahay. Ganun ba? Akala ko may handaan. Tumawa ng mahina si Lola Marta sabay sara ng pinto ng kusina. Walang kakaiba para sa kapitbahay. Pero para kay Lola Marta, ang pagluluto ng marami ay hindi lang para makatipid ng pagod. May kakaibang satisfaction siyang nararamdaman tuwing nakikita niyang puno ang malaking kaldero. Nang hapon, pag-uwi ni Ruben na pagod, nadatnan niyang nakaupo pa rin ang ina sa teras nakatingin sa daan. Naghanda si Sarah ng mainit na tubig pampaligo ng asawa. Saglit na bumalik ang init ng pamilya. Ngunit ang nakatagong tensyon ay nananatili gaya ng baga na naghihintay lang ng ihip ng hangin. Mabilis na bumaba ang gabi. Tumahimik ang baryo, tanging huni ng kuliglig ang naririnig. Nag-uusap sina Ruben at Sarah sa kwarto tungkol sa plano nila sa hinaharap. Hindi pa sila naglalakas loob na sabihin ito kay Lola Marta dahil alam nilang magagalit ito. Pero ang balak na lumipat sa bayan ay nagsisimula ng mabuo sa isip nila. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Lola Marta mag-isa. Ang ilaw ng lampara sa maliit na mesa ay nagpapakita ng anino ng kanyang mukhang puno ng kulubot. Tinitigan niya ang lumang litrato ng yumaong asawa. Nangingilid ang luha sa mga mata niya. Sa loob-loob niya, bumulong siya ng mahina, bawal ibenta ang lupang ito. Iingatan ko ito kahit anong mangyari. Ang mga salitang iyon ay binigkas ng mahina, ngunit puno ng determinasyon na magtutulak sa kanya sa pinakamadilim na bangin. At nang gabing iyon, tahimik pa rin ang maliit na baryo sa probinsya. Walang nag-aakalang sa lumang bahay ni Lola Marta ay tumutubo ang binhi ng malaking trahedya na iayanig sa buong baryo. Tumataas na ang araw. Ang sinag nito ay tumatago sa mga dahon ng mahogani sa daan. Maingay ang huni ng mga maya sa mga sanga. Samantalang ang ihip ng hangin ay may dalang amoy ng tuyong lupa dahil sa tag-init. Sa lumang bahay ni Lola Marta, iba ang pakiramdam kumpara sa labas. Nang umagang iyon, maagang umalis si Ruben papuntang bukid. Abala si Sarah sa pag-aayos ng paninda. Sa teras, nakaupo si Lola Marta ng tahimik habang nakatingin sa walang laman na kalsada. Hawak niya ang kalahating habi na banig, pero hindi gumagalaw ang karayom.
Blanko ang tingin, tila bumabalik sa nakaraan ang isip. Ilang taon na ang nakararaan noong buhay pa ang asawa niyang si Lolo Bestre, laging puno ng tawanan ang bahay. Si Lolo Bestre ay simpleng tao, masipag at mahal ang pamilya. Hindi lang siya asawa kay Lola Marta, kundi kaibigan at sandalan. Noong panahong iyon, hindi kailanman nakaramdam ng lungkot si Lola Marta. Makabuluhan ang buhay dahil laging may nag-aalaga at sumusuporta sa kanya. Ngunit inagaw ng tadhana ang kaligayahang iyon. Namatay si Lolo Bestre ng biglaan dahil sa sakit, naiwan si Lola Marta at si Ruben na bata pa noon. Mula ng araw na iyon, nagbago ang mundo ni Lola Marta. Pakiramdam niya ay iniwan siyang mag-isa para harapin ang malupit na buhay. Huwag na huwag mong ibebenta ang lupang ito, Marta. Atin ito galing sa mga ninuno. Kailangan mong ingatan para kay Ruben, para sa magiging apo natin. Iyon ang huling bili ni Lolo Bestre bago nalagutan ng hininga. Ang mga salitang iyon ay bumaon sa puso ni Lola Marta at naging sagradong sumpa. Naniniwala siya na kapag naibenta ang lupa, hindi matahimik ang kaluluwa ng asawa. Mula noon, ang lupa at lumang bahay ang naging sentro ng buhay niya. Inaalagaan niya ito ng buong puso. Kahit sa tingin ng iba ay sobra na. Ang alaalang iyon ay nagpakabog sa dibdib ni Lola Marta. Yumuko siya at diinang hinawakan ang banig sa kandungan. Muntik nang tumulo ang luha, pero agad niya itong pinunasan. Para sa kanya, bawal makita ang lungkot. Kailangan niyang maging matatag. Dahil iyon lang ang paraan para mapangalagaan ang habilin ng asawa. Sa kusina, abala si Sara sa pag-aayos ng mga plato ng merienda. Masaya ang boses niya habang nagsisilbi sa mga batang bumibili ng almusal. Hindi alam ni Sara na mula sa teras, pinagmamasdan siya ni Lola Marta ng maihalong paghanga at pangamba. Magaling talagang mag-asikaso ng tindahan si Sara. Ang presensya niya ay nagbigay buhay sa bahay. Pero para kay Lola Marta, ang bawat tagumpay ni Sara ay paalala na nababawasan ang halaga niya sa bahay na iyon. Dati, lahat ay pumupunta sa bahay para hanapin si Lola Marta. Ngayon, mas kilala na nila si Sara. Ate Sara, ubos na po ang turon. Pakidihan po bukas ha, sabi ng isang binata habang tumatawa. Ngumiti ng magiliw si Sara. Sige, magdadagdag ako mamaya. Salamat sa pagdaan. Narinig iyon ni Lola Marta. Tumigas ang labi niya tila may pinipigilan. Tumayo siya, pumasok sa kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Sa madilim na kwarto, tinitigan niya ang litrato ng yumaong asawa sa dingding. Nakikita mo ba, nagbabago na sila? Lumalakas ang loob ng asawa ng anak mo. Takot ako na balang araw, ibenta nga nila ang lupa natin. Kapag nangyari iyon, anong gagawin ko, bulong niya. Tila naririnig ang sariling boses, lalong naging sigurado si Lola Marta na totoo ang kinatatakutan niya. Pakiramdam niya ay tinatraidor siya, kahit wala pang desisyon. Nang hapon, pag-uwi ni Ruben galing bukid, diretso siya sa tindahan. Masayang nag-usap ang mag-asawa. Pinagmasdan sila ni Lola Marta mula sa malayo. May inggit na hindi niya maitago. Inggit dahil mas madalas nang umiti ang anak sa asawa nito kaysa sa kanya. Ruben, kung makakaipon tayo ng mas malaki, baka pwede tayong magbukas ng negosyo sa bayan. Nabalitaan ko sa poblasyon na may bakanting pwesto na pwedeng upahan. Maganda iyon para makapagsimula ng maliit na negosyo, mahinang sabi ni Sara habang inaabutan ng tubig si Ruben. Tumango si Ruben, seryoso ang mukha. Madalas ko rin yang naiisip. Maliit lang ang sakahan natin, hindi sapat ang ani. Kung lilipat tayo, baka gumanda ang buhay natin. Pero nalilito pa rin ako kung paano kakausapin si nanay. Alam mo naman na ayaw niyang ibenta ang lupa. Yumuko si Sara, mukhang nag-aalangan. Hindi naman sa gusto kong lumaban, pero kailangan din nating isipin ang kinabukasan, Ruben. Kung ganito lagi, hindi tayo aasenso. Hindi malinaw na narinig ni Lola Marta ang usapan, pero nabasa niya ang ekspresyon ng mga mukha nila. Alam niyang may mahalaga silang pinag-uusapan. Uminit ang dibdib niya, napuno ng hinala ang isip. Nang gabing iyon, pagpasok ni na Ruben at Sara sa kwarto, naupo si Lola Marta mag-isa sa kusina. Nagsindi siya ng lampara at kinuha ang malaking kaldero sa dingding. Hinaplos niya ang ibabaw nito tila may hinahawakang mahalagang bagay.
Ang kalderong iyon ay madalas gamitin noon sa mga handaan. Tuwing may piyesta o selebrasyon, nagluluto si Lola Marta ng marami gamit ang kalderong iyon. Para kay Lola Marta, ang kaldero ay hindi lang gamit sa kusina, kundi simbolo ng pagsasama ng pamilya. Ngayon, tuwing tinitingnan niya ito, may kakaibang bulong sa isip niya. Bulong na nagtutulak sa kanya sa bagay na wawasak sa kanya balang araw. Huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili. Kung talagang balak nilang ibenta ang lupang ito, hindi ako pwedeng manahimik. Hindi ko hahayaan. Kinabukasan, mukhang normal ang bahay. Balik sa tindahan si Sarah. Pumunta sa bukid si Ruben. Pero sa puso ni Lola Marta, ang lumang sugat ay patuloy na dumudugo. Hindi siya kailanman gumaling sa pagkawala ng asawa at ngayon pakiramdam niya ay mawawala na rin ang lupang pamana. Ilang kapitbahay ang nakapansin sa pagbabago ng ugali ni Lola Marta. Mas madalas siyang tulala, bihirang humiti at minsan ay kinakausap ang sarili. Pero dahil matanda na, inisip ng mga tao na normal lang iyon. Walang talagang naghinala. Tanging isang tao, si Mang Dado, isang matandang kapitbahay, ang paminsan-minsang nagmamasid ng seryoso. Nakita na niya si Lola Marta na kinakausap ang sarili sa teras, tila may kausap na hindi nakikita. Aling Marta, okay lang ba kayo? Tanong ni Mang Dado isang hapon nang makita niyang nakatulala si Lola Marta. Mabilis na lumingon si Lola Marta, matalim ang mata. Ayos lang ako, Dado. Huwag kang mag-alala. Tumango si Mang Dado. Kahit sa loob niya ay may naramdamang kakaiba, pinili niyang tumahimik, ayaw makasakit. Lumipas ang mga araw. Pero sa loob ng bahay na iyon, lalong lumalalim ang bangin sa pagitan ni Lola Marta at nina Ruben at Sarah. Nakatira pa rin sila sa iisang bubong, kumakain sa iisang mesa, pero ang isip nila ay palayo ng palayo. Sina Ruben at Sarah ay nagsisimula ng magtago ng plano. Gusto nilang lumipat sa bayan para maghanap ng bagong buhay. Samantala, lalong nagiging sigurado si Lola Marta na tatrayduri ng anak at manugang ang bili ng asawa. Nang gabing iyon bago matulog, muling tinitigan ni Lola Marta ang litrato ng asawa. Tumulo ang luha at sa nanginginig na boses, nangako siya, hindi ko hahayaang mapunta sa iba ang lupang ito. Kung maglalakas loob silang ibenta ito, gagawin ko ang lahat para pigilan sila. Lahat. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw sa madilim na kwarto. Tila naging sumpa na nagtali sa kapalaran ng buong pamilya. Sa labas, payapa pa rin ang baryo, pero sa puso ni Lola Marta, nagsisimula na ang bagyo. Ang lumang sugat na hindi gumaling ay naging baga na. Baga na handang magliyab anumang oras, para tupukin ang lahat ng mahal niya. Lumipas ang mga araw, lalong tumindi ang init ng tag-araw. Ang init sa tanghali ay nagpapalagas ng mga dahon, nagpapatuyot ng lupa, at ang maliit na ilog na dati ay pinaglalaruan ng mga bata ay naging manipis na agos na lang na kulay puti. Para sa mga magsasaka, mabigat na panahon ito. Bumababa ang ani at nakakaubos ng lakas ang trabaho sa bukid. Umuwi si Ruben galing bukid na basang-basa ng pawis ang damit. Pagod ang katawan. Maitim ang mukha sa pagkakabilad sa araw. Gayunpaman, umiti pa rin siya nang makita si Sarah na sumalubong sa teras na may dalang malamig na tubig. Ang ngiting iyon ay hindi lang para sa asawa, kundi para pagtakpan ang pagkabalisang matagal na niyang kinikimkim. Ruben, mukhang pagod na pagod ka. Parang hindi sapat ang ani sa pagod mo, mahinang sabi ni Sarah habang nakatingin sa pagod na mukha ng asawa. Ininom ni Ruben ang tubig at tumango ng dahan-dahan. Sarah, maliit lang ang lupa natin, sapat lang pangkain ang ani. Gustong-gusto kitang bigyan ng magandang buhay. Pero dito, parang ang sikip ng lahat. Yumuko si Sarah, nilalaro ang laylayan ng damit. Alam ko, Ruben. Madalas ko ring maramdaman yan. Gusto ko sanang magkaroon tayo ng sariling negosyo, hindi lang umaasa sa sakahan na pahirap ng pahirap. Nagpatuloy ang usapan hanggang gabi nang tahimik na ang bahay at tulog na si Lola Marta sa kwarto. Sa maliit na sala na nailawan lang ng lampara, magkatabing nakaupo sina Ruben at Sarah, nagbubulungan tila takot na marinig. Sarah, matagal ko nang iniisip to, kailangan na nating planuhin ang paglipat sa bayan. Hindi naman masyadong malayo ang poblasyon mula dito. Kung maibebenta natin ang parte ng lupa, sapat na iyon para makapagsimula ng negosyo.
May alam akong bakanteng pwesto sa palengke. Pwede tayong magsimula doon, sabi ni Ruben ng buo ang loob. Nagulat si Sarah, nanlaki ang mga mata. Ruben, sigurado ka? Siguradong tatanggi si nanay. Yun lang ang pamana ni tatay. Lagi niyang sinasabing bawal ibenta. Alam ko, Sarah, pero hindi ako pwedeng habang buhay na nakadepende dito. Matigas nga ang ulo ni nanay, pero kung hindi ako kikilos ngayon, hindi tayo unlad. Gusto ko ng magandang buhay para sayo, hindi habang buhay na nasa maliit na tindahan, matigas na sagot ni Ruben. Kahit may kaba sa mata, hinawakan ni Sarah ng mahigpit ang kamay ng asawa. Sasama ako sa kahit anong desisyon mo. Pero natatakot ako na baka magalit si nanay. Natatakot ako na baka kamuhian niya ako at isiping ako ang nag-uudyok sayo. Huminga ng malalim si Ruben. Ako ang kakausap kay nanay. Huwag mong akuin ang sisi. Nanay ko siya. Hayaan mong ako ang sumalo ng galit. Nang gabing iyon, nabuo ang desisyon. Kahit hindi pa nasasabi ng hayagan kay Lola Marta, ang planong ibenta ang lupa ay naging kasunduan na nina Ruben at Sarah. Kinabukasan, naglakas loob si Ruben na kausapin ang isang kakilala sa kabilang baryo, isang ahente na nagngangalang Dante. Ginawa ang pagkikita ng palihim, malayo sa mata ng mga taga-baryo. Nagkita sila sa isang simpleng karinderya sa gilid ng kalsada. Ruben, ang tagal na nating hindi nagkita. Kamusta, bati ni Dante. Umupo si Ruben ng kinakabahan. Kailangan ko ng tulong mo, Dante. Gusto kong malaman ang presyo ng lupa dito. May parte ng lupa namin na baka pwede kong ibenta. Tinitigan siya ni Dante ng seryoso. Sigurado ka? Alam kong pamana yan ng pamilya niyo. Sabi ng mga tao ayaw ibenta ng nanay mo ang lupa. Natahimik sandali si Ruben at yumuko. Alam ko, pero kailangan ko ng solusyon. Hindi pwedeng ganito na lang kami habang buhay. Gusto kong lumipat sa bayan, magsimula ng bagong negosyo. Gusto ko ng magandang kinabukasan para sa amin ng asawa ko. Tumango ng dahan-dahan si Dante. Kung ganun, matutulungan kita. Mataas ang presyo ng lupa dito ngayon. Pero kailangan mong siguraduhin na lahat ng tagapagmana ay papayag. Kung walang pirma ng nanay mo, hindi maibebenta ang lupa ng legal. Nanikip ang dibdib ni Ruben sa narinig. Alam niyang hindi magiging madali ang daan, pero lalong tumibay ang loob niya. Samantala sa bahay, nararamdaman ni Lola Marta na may nagbabago. Madalas umuwi ng gabi si Ruben. Seryoso ang mukha at minsan ay parang may itinatago. Dahil sa instingto ng ina, naghinala si Lola Marta. Sinubukan itong pagtakpan ni Sarah sa pagsasabing busy si Ruben sa bukid, pero hindi gaanong naniwala si Lola Marta. Matalim niyang pinagmamasdan ang bawat galaw ng anak at manugang. Isang hapon habang nagliligpit si Sarah sa tindahan, nilapitan siya ni Lola Marta. Malamig ang mukha, mabigat ang boses. Sarah, may itatanong ako. Si Ruben, madalas umalis lately kung saan-saan. Alam mo ba kung saan siya pumupunta? Nagulat si Sarah, namutla. Baka sa bukid po, o sa palengke. Hindi ko po masyadong alam. Tinitigan siya ni Lola Marta nang maigi tila binabasa ang nilalaman ng puso niya. Huwag mong subukang magsinungaling sa akin. Nanay niya ako. Alam ko kapag may tinatago. Yumuko si Sarah, kumabog ang dibdib. Alam niyang nagsisimula ng maghinala si Lola Marta. Nang gabing iyon pag-uwi ni Ruben, walang sinabi si Lola Marta. Pero matalim ang tingin niya, kaya hindi naging komportable si Ruben. Alam niyang darating ang oras na kailangan niyang magtapat sa ina. Ilang araw ang lumipas, dumating ang pagkakataon. Sa simpleng hapagkainan, silang tatlo lang ang naroon. Naglakas loob si Ruben na magsalita. Nay, gusto ko sanang pag-usapan ang lupa. Alam kong importante to sa inyo. Pero may plano ako. Gusto kong ibenta ang parte ng lupa para pampuhunan sa paglipat sa bayan. Gusto naming magbukas ng negosyo ni Sarah sa poblasyon. Pahirap ng pahirap ang buhay dito. Ayoko nang maging ganito habang buhay. Natigil sa pagsubo si Lola Marta. Nanlaki ang mata, namutla tapos namula ang mukha. Biglang tumahimik ang hapagkainan. Anong sinabi mo, Ruben? Nanginginig pero matalim ang boses ni Lola Marta. Lumunok si Ruben.
Gusto kong ibenta ang parte ng lupa, Nay. Hindi lahat. Nangangako ako na may matitirhan pa tayo dito. Pero kailangan kong subukan, Nay. Ayokong maging ganito habang buhay. Padabog na ibinaba ni Lola Marta ang kutsara. Nanginginig ang kamay, mabilis ang hininga. Makinig kang mabuti, Ruben. Hindi lang sayo ang lupang ito. Lupa ito ng tatay mo, lupa ng mga ninuno natin. Nagbilin ang tatay mo, bawal ibenta ang lupang ito. Kaya mo bang suwayin ang bili ng tatay mo? Sinubukan ni Sara na pakalmahin ang sitwasyon. Nay, wala po kaming intensyong sumuway. Gusto lang po naming humanap ng mas magandang paraan. Baka mas may oportunidad sa bayan. Tumahimik ka, bulyaw ni Lola Marta, namumula ang mukha. Alam kong kasalanan mo lahat to, ikaw ang nag-udyok sa anak ko na ibenta ang lupa. Gusto mo siyang ilayo dito para iwan akong mag-isa. Nagulat si Sara, nangingilid ang luha. Hinawakan agad ni Ruben ang kamay ng asawa at tinitigan ang ina ng may galit. Huwag niyong sisihin si Sara. Kagustuhan ko to, ako ang may gustong lumipat. Huwag niyo siyang pagbintangan. Tumayo si Lola Marta, tumumba ang silya sa likod. Nagliliyab ang mata sa galit. Walang utang na loob na anak. Nagawa mong labanan ang nanay mo para sa babaeng yan? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagluwal at nagpalaki sa'yo? Tumayo rin si Ruben. Tegang ang mukha. Hindi ko kayo nilalabanan. Gusto ko lang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Kung mananatili tayo dito, mananatili tayong mahirap. Lalong uminit ang sitwasyon. Umiyak ng mahina si Sara, sinusubukang awatin sila, pero hindi siya pinakinggan. Natapos ang pagtatalo nang pumasok si Lola Marta sa kwarto at ibinalibag ang pinto. Sa likod ng pinto, umiyak si Lola Marta. Hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa pakiramdam na iniiwan siya. Sa loob-loob niya, bumulong siya ng may paghihiganti. Kung maglalakas loob silang ibenta ang lupang ito, hindi ako mananahimik. Hindi ko hahayaan. Nang gabing iyon, hindi na naging tahimik ang lumang bahay sa baryo. Lumabas na ang malaking lamat at mula sa lamat na iyon, nagsimulang tumubo ng mas malinaw ang binhi ng trahedya. Ang mga araw matapos ang pagtatalo sa hapagkainan ay hindi na tulad ng dati. Ang bahay na dating mainit ay parang napuno ng hindi nakikitang lamig. Nakatira pa rin sa iisang bubong sina Ruben, Sara, at Lola Marta, kumakain pa rin sa iisang mesa. Pero paunti ng paunti ang usapan nila. Naging matigas ang sitwasyon, tila may pader na humaharang sa kanila. Umaga na, abala si Sara sa paghahanda ng paninda sa tindahan. Nagpiprito siya ng saging at tokwa, pero lumilipad ang isip niya. Naalala niya kung paano siya inakusahan ni Lola Marta na dahilan kung bakit gustong ibenta ni Ruben ang lupa. Malinaw pa sa pandinig niya ang mga masasakit na salita noong gabing iyon. Masakit sa loob, pero pinili niyang tumahimik dahil ayaw niyang lumala ang sitwasyon. Lumabas si Ruben sa kwarto, mukhang pagod kahit kakagising lang. Nilapitan niya ang asawa, tinapik sa balikat ng marahan. Huwag mo nang intindihin ang sinabi ni nanay. Alam kong wala kang kasalanan. Kagustuhan ko yun. Tipid na umiti si Sara kahit mapula pa ang mata. Okay lang ako, Ruben. Nalulungkot lang ako kasi tingin niya masama akong impluwensya. Gusto ko lang naman ng makakabuti sa atin. Bumuntong hininga si Ruben. Kakausapin ko ulit si nanay pero siguro hindi muna ngayon. Galit pa siya. Hintayin nating kumalma ang sitwasyon. Mukhang nakakakalma ang mga salita, pero ang totoo, hindi humuhupa ang galit ni Lola Marta. Mula noong gabing iyon, kinimkim niya ang galit na lalong naipon. Tuwing nakikita niya si Sara na abala sa tindahan, kumukulo ang dugo niya. Tuwing nakikita niyang nagbibiruan si Ruben at ang asawa nito, pakiramdam niya ay naitsapuwera siya. Tanghali na, habang nasa bukid si Ruben, pumasok si Lola Marta sa kusina. Tinitigan niya si Sara na naghahanda ng mixture para sa turon. Biglang naging malamig ang boses niya. Sara, gusto kitang makausap. Lumingon si Sara, pilit nang umiti. Opo, Nay. Ano po iyon? Lumapit si Lola Marta. Nakatusok ang tingin. Hindi ko gusto ang ideya niyong ibenta ang lupa. Alam kong galing sa'yo lahat yan. Mula nang dumating ka sa pamamahay na ito, nagbago na si Ruben.
Dati hindi siya nagsasalita tungkol sa paglipat sa bayan. Dahil lahat to sayo. Namutla si Sarah. Yumuko siya para pigilan ang luha. Nay, hindi po ganun. Si Ruben po mismo ang gustong maghanap ng mas magandang paraan. Suportado ko lang po siya. Wala po akong balak sirain ang pamilyang to. Suminghal si Lola Marta, nanliit ang mga mata. Huwag kang magkaila. Alam ko kung anong klaseng babae ka. Gusto mong ilayo ang anak ko dito, iwan akong mag-isa sa lumang bahay na to. Akala mo ba mananahimik lang ako? Nanginig si Sarah, mahina ang boses. Nay, wala po akong balak iwan kayo. Kahit lumipat kami sa bayan, uwi pa rin kami. Hindi namin kayo kakalimutan. Kalokohan, bulyaw ni Lola Marta. Umalingaw-ngaw ang boses sa maliit na kusina. Kapag lumipat na sa bayan, sino pa ang gustong bumalik sa mahirap na baryong ito? Gusto mo lang ng masarap na buhay, di ba? At dahil doon, kaya mong isakripisyo ang bili ng tatay ni Ruben. Natahimik si Sarah. Tumulo ang luha ng hindi mapigilan. Alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi magbabago ang tingin ni Lola Marta. Natigil ang away nang umuwi si Ruben ng maaga galing bukid. Narinig niya ang malakas na boses ng ina, kaya pumasok agad sa kusina. Nay, anong nangyayari? Bakit niyo inaaway si Sarah? Lumingon si Lola Marta na nangingilid ang luha pero puno ng galit. Nagtatanong ka pa kung bakit? Dahil lahat to sa babae mo. Siya ang nagtulak sa'yo na ibenta ang lupa. Siya ang sumisira sa pamilya natin. Tumayo si Ruben sa gitna nila. Tegang ang mukha. Huwag niyong sisihin si Sarah, Nay. Sinabi ko na, kagustuhan ko to, ako ang gustong lumipat. Huwag niyo siyang pagbintangan. Tinuro ni Lola Marta si Ruben gamit ang nanginginig na daliri. Bulag ka, Ruben. Nilaso na niya ang isip mo. Kaya mong labanan ang sarili mong ina para sa kanya. Nakalimutan mo na ba ang bili ng tatay mo? Natahimik si Ruben. Namutla ang mukha nang marinig ang pangalan ng yumaong ama. Bumalik ang bigat ng huling bili ng ama sa puso niya. Pero umiling siya ng mariin. Hindi ko nakalimutan, Nay. Pero hindi rin ako pwedeng mabuhay na nakadepende lang sa maliit na lupang to. Gusto ko ng mas magandang buhay. Anong masama kung magsisikap ako? Ang mali ay naglakas loob kang labanan ang sarili mong ina, sigaw ni Lola Marta, basag ang boses. Lalong uminit ang sitwasyon. Sinubukan ni Sarah na magpakalma, pero lalo lang nagalit si Lola Marta. Nanginginig ang kamay, namumula ang mukha, at mabilis ang hininga. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ruben ang ina na puno ng galit na parang ibang tao na ito. Ang mga araw pagkatapos ng insidenteng iyon ay naging puno ng tensyon. Madalang nang kausapin ni Lola Marta si Sarah, minsan ay hindi pa binabati. Kay Ruben naman, kinakausap lang niya kapag kailangan at malamig ang tono. Nagsimulang makaramdam ang mga kapitbahay na may mali. Matao pa rin ang tindahan ni Sarah, pero ilang beses na nakarinig ang mga tao ng sigawan mula sa loob ng bahay. May bulong-bulungan sa baryo, pero walang naglakas loob magtanong ng diretsyo. Isang hapon, kinausap ni Mang Dado si Ruben. Iho, narinig kong nagagalit ang nanay mo. May problema ba? Ngumiti ng mapait si Ruben, tinatago ang sakit. Wala naman po, Mang Dado. Misunderstanding lang. Pamilya eh. Tumango si Mang Dado kahit puno ng pagdududa ang mukha. Alam niyang may malaking problema, pero piniling huwag makialam. Lalong naging nakakatakot ang mga gabi sa bahay na iyon. Madalas mag-usap ng pabulong sina Ruben at Sarah sa kwarto. Habang si Lola Marta ay nakaupo sa sala nakatitig sa litrato ng asawa. Mahina ang boses, bumubulong tila kinakausap ang multo ng nakaraan. Tingnan mo, hindi na sumusunod ang anak mo. Gusto niyang ibenta ang lupa mo. Lahat dahil sa babaeng yan. Hindi ko alam ang gagawin pero ipinapangako ko, hindi ko hahayaang mawala ang lupang ito. Hinding-hindi. Ang mga salitang iyon ay parang sumpa. Lalo pang na-pressure si Sarah. Madalas siyang umiyak ng palihim sa kwarto, pakiramdam ay hindi siya tanggap. Naisip pa niyang ayain si Ruben na umalis na lang nang walang paalam. Pero laging tumatanggi si Ruben. Hindi ko pwedeng iwan si nanay ng basta-basta. Kahit anong mangyari, kailangan kong makipag-usap ng maayos, paulit-ulit na sabi ni Ruben.
Pero habang tumatagal, lalong lumilinaw na hindi ubra ang maayos na usapan. Isinara na ni Lola Marta ang puso niya. Para sa kanya, sinumang gustong magbenta ng lupa ay kaaway, kahit sarili pa niyang anak. Ang unang away na iyon ang naging simula ng lalong lumalalim na bangin. Doon ipinanganak ang puot, paghihiganti, at madilim na intensyon na dahan-dahang tumubo sa puso ng isang matandang ina na pakiramdam ay tinraidor siya. At ang maliit na baryong iyon na tuwing umaga ay balot ng katahimikan ay nagsimulang magtago ng baga na balang araw ay susunog sa lahat. Mula noong malaking away, nabalot ng madilim na aura ang bahay ni Lola Marta. Nagsimulang mapansin ng mga taga-baryo ang maliliit na pagbabago. Kahit hindi nila alam kung ano mismo ang nangyayari sa loob, nagtitinda pa rin si Sara sa umaga, ngumingiti sa mga suki. Pero pilit ang ngiti. Si Ruben naman ay madalang nang makipagkwentuhan sa barangay hall, mas madalas na mag-isang nagtatrabaho sa bukid. Si Lola Marta naman, mas lalo siyang naging mailap. Lalabas lang ng bahay sa umaga para bumili ng konting rekado o bigas, tapos babalik na may malamig na mukha. Gayunpaman, may isang bagay na nagpataka sa mga tao. Ilang beses silang nakakita ng makapal na usok mula sa kusina ni Lola Marta. Kahit sa gabi, naaamoy ang niluluto hanggang sa kalsada. Hindi amoy na nakakagutom, kundi kakaibang amoy na nakakasuka. Madalas magluto ng marami si Aling Marta, no, kahit bihira naman ang bisita, bulong ni Aling Nena sa kapitbahay isang hapon habang nakaupo sa teras. Nga, nagtataka rin ako, sagot ni Aling Merna habang nakangiwi. Dumaan ako kahapon, ang amoy hindi parang manok o baka. May kakaiba, pero hindi ko alam kung ano. Dahan-dahang kumalat ang tsismis. Sa maliit na baryo, sanay ang mga tao na mag-usisa sa isa't isa. Alam ang buhay ng bawat isa. Pero sa pagkakataong ito, walang naglakas loob na sumita ng diretsyo. Kilalang matigas ang ulo ni Lola Marta at marami ang ilag sa kanya. Si Mang Dado, ang matandang kapitbahay na matagal nang kilala ang pamilya, ay nakakita ng isang bagay na nagpakaba sa kanya isang hapon. Nakita niya si Lola Marta na nagtatapon ng kung ano sa hukay ng basura sa likod bahay. Mula sa malayo, mukha itong malaking buto na nakabalot sa tela. Kumunot ang noo ni Mang Dado, pero nang lumapit siya, nagmadaling tinabunan ito ni Lola Marta ng lupa at lumingon ng matalim. Anong problema, Dado? Ba't ka nakatingin ng ganyan? Matigas na tanong ni Lola Marta na puno ng pagbabanta. Nautal si Mang Dado. Wala naman, Marta. Napadaan lang ako. Hindi sumagot si Lola Marta. Nakatayo lang siya na may matalim na tingin hanggang sa tuluyang makaalis si Mang Dado. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mang Dado. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog, iniisip ang butong nakita niya. Sa kabilang banda, sinisikap ni Ruben at Sara na manatiling matino sa gitna ng pressure. Pero nagsisimula ng maramdaman ni Sara na nakakulong siya. Madalas siyang managinip ng masama, naririnig ang boses ni Lola Marta na sumisigaw kahit sa imahinasyon lang. Tuwing sinusubukan niyang kausapin si Ruben tungkol sa paglipat, bumubuntong hininga lang ang asawa. Hindi tayo pwedeng basta umalis, Sara, mahinang sabi ni Ruben isang gabi. Kung aalis tayo nang walang paalam kay nanay, parang naging suwail na rin ako. Ayokong mangyari yun. Tinitigan ni Sarah ang asawa na magaang mata. Pero hindi rin tayo pwedeng magtuloy-tuloy ng ganito, Ruben. Pakiramdam ko nabubuhay ako sa kulungan. Lalong nagagalit ang nanay mo sa akin. Natahimik si Ruben. Tumarak sa puso niya ang mga salita, pero wala siyang sagot. Samantala, lalong naging masipag magluto si Lola Marta. Tuwing dadaan ang mga kapitbahay, nakikita nila ang anino niya na mabilis gumalaw sa bintana ng kusina. Tila naghahanda ng handa para sa piyesta. Pero wala namang piyesta. Sinabi pa nga ni Aling Nena na nakatira sa tapat ng bahay sa asawa niya, hindi ko alam kung anong niluluto ni Aling Marta, pero bumabaliktad ang sikmura ko sa amoy. Hindi amoy ng ordinaryong karne. Tumango lang ang asawa, takot magkomento. Araw-araw, lalong lumalaki ang hinala ng mga tao. Pero walang naglalakas loob na sumita. Si Mang Dado lang ang lihim na nagmamasid ng malapitan. Pakiramdam niya may mali. May madilim na sikretong tinatago sa likod ng dingding ng bahay na iyon at tama ang kutob niya. Isang umaga, nakita na naman niya ang pulang likido na umaagos sa maliit na kanal sa likod ng bahay ni Lola Marta.
Malapot ang likido at malansa. Natigilan si Mang Dado ng matagal, kumabog ang dibdib. Gusto niyang magsumbong sa kapitan, pero nag-aalangan pa rin. Para sa kanya, ang magbintang ng walang malinaw na ebidensya ay pwedeng magdulot ng malaking problema. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na niya tinitingnan ang bahay na iyon tulad ng dati. Bawat usok na lumalabas sa kusina, bawat kakaibang amoy na dala ng hangin ay nagpapatayo ng balahibo niya. At ang mga taga-baryo, kahit hindi sinasabi, ay nararamdaman din ito. Ang bahay ni Lola Marta ay nagtatago ng bagay na hindi lang simpleng luto. Napakadilim ng langit ng gabing iyon. Kalahati lang ang buwan. Malamlam ang liwanag na tumatago sa manipis na hamog sa baryo. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa na humalo sa usok galing sa kusina ni Lola Marta. Mula sa labas, mukhang normal ang bahay na kahoy. Malamlam ang ilaw. Pero sa loob, may nagbabadyang gulo. Kararating lang ni Ruben galing bukid. Kahit gabi na. Pumasok siya sa bahay na pagod, pawisan, at mukhang hapo. Sinalubong siya ni Sara ng isang basong mainit na tubig. Ruben, bakit ang late mo nang umuwi? Nag-aalalang tanong niya. Maraming kailangang tapusin sa bukid, Sara. Sinadya kong mag-overtime para makapagpahinga ako ng maaga bukas, sagot ni Ruben habang pinupunasan ang noo. Tinitigan ni Sarah ang asawa ng may awa. Alam niyang nagsisikap si Ruben na balansihin ang lahat, trabaho sa bukid, tulong sa tindahan, at pakikisama sa inang lalong nagiging mahirap intindihin. Ruben, natatakot ako. Lalong nagiging masungit ang nanay mo sa akin, kahit wala naman akong sinasabi, mahina niyang sabi. Natahimik si Ruben. Alam niyang tama ang asawa. Talagang lalong nagiging masakit magsalita si Lola Marta, kahit sa maliliit na bagay. Pero laging nagtitimpi si Ruben, ayaw niyang pahabain ang away. Nang gabing iyon, nagluluto si Lola Marta sa kusina. Dinig na dinig ang tunog ng kutsilyo sa sangkalan. Matagal siyang nakatayo sa harap ng malaking kaldero, nagdadagdag ng rekado, habang nakasimangot. Kumalat na naman ang masangsang na amoy kaya dahan-dahang nagtakip ng ilong si Sarah. Nay, gabi na po, nagluluto pa kayo, tanong ni Sarah mula sa sala, sinusubukang maging magalang. Lumingon sandali si Lola Marta, matalim ang mata. Kung gusto kong magluto, problema ko iyon. Huwag kang makialam. Mabilis na tumango si Sarah, piniling tumahimik. Bumilis ang tibok ng puso niya nang walang dahilan. Pumasok si Ruben sa kusina, sinusubukang pagaanin ang mood. Nay, gabi na. Magpahinga na kayo. Pwede pa naman lutuin yan bukas. Pero suminghal lang si Lola Marta. Hindi mo alam na kailangang alagaan ang niluluto para tumagal. Kapag tumigil ako ngayon, masasayang lang lahat. Gustong sumagot ni Ruben pero pinigil niya. Tinitigan lang niya ang malaking kaldero sa harap ng ina nang may pagkailang. May bagay na nagtutulak sa kanya na magtanong, pero pinigil niya ang sarili. Lumalim ang gabi. Naghunihan ang mga kuliglig sa labas. Pero sa loob ng bahay, nakakasakal ang hangin. Nakaupo si Sara sa sala habang nakayuko, samantalang abala si Ruben sa pag-aayos ng gamit sa kwarto. Nasa kusina pa rin si Lola Marta, hindi umaalis sa malaking kaldero na patuloy sa pag-usok. Bandang hating gabi, kung kailan dapat tulog na ang lahat, nagising si Ruben dahil sa ingay. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang malamlam na ilaw mula sa kusina. Paglapit niya, nakita niya ang ina na nakatayo at nakayuko sa harap ng kaldero. Kalahati ng mukha niya ay natatakpan ng usok. Nay, tawag ni Ruben. Dahan-dahang lumingon si Lola Marta, tila nagulat. Pero ngumiti siya ng tipid. Ngiting nagpatayo ng balahibo ni Ruben. Hindi ka patulog, Ruben? Bakit nagluluto pa kayo, Nay? Gabing-gabi na, tanong ni Ruben, sinusubukang maging kalmado. Hindi kasi ako makatulog, maikling sagot ni Lola Marta, tapos nagdagdag, kailangang bantayan ang niluluto. Kung hindi, masisira. Tumango lang si Ruben kahit balisa. Pakiramdam niya ay may kakaiba, pero hindi niya kayang magtanong pa. Bumalik siya sa kwarto, sinubukang matulog ulit habang binabagabag ng kaba. Si Sara na kanina pagising ay narinig ang maikling usapan. Tinitigan niya ang asawa ng mahiga ito sa tabi niya. Ruben, pakiramdam ko may hindi tama. Masyadong madalas magluto ang nanay mo tuwing gabi. Ano ba talaga ang niluluto niya?
Natahimik si Ruben ng matagal bago sumagot ng mahina. Hindi ko rin alam, Sarah. Pero huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Baka naghahanap lang ng libangan. Pero hindi kumbinsido si Sarah. Lalong lumalakas ang kutob niya na parang may madilim na sikretong inaalagaan sa loob ng kusinang iyon. Samantala sa labas ng bahay, si Mang Dado na hindi makatulog ay naglakad sa likod bahay. Mula sa ilang metrong layo, nakita niya ang bahay ni Lola Marta na may malamlam na ilaw mula sa bintana ng kusina. Nakaamoy siya ng matapang na amoy na nagpabaliktad ng sikmura niya. Nanginig ang kamay niya habang bumubulong sa sarili. Ano ba talagang niluluto ni Marta ng ganitong oras? Napakabagal ng takbo ng gabi. Ang tunog ng hangin, ang kakaibang amoy mula sa kusina, at ang gumagapang na kaba ay nagdulot ng hindi pagkatulog sa mga tao sa paligid ng bahay. Ang bahay ni Lola Marta na tahimik mula sa labas ay nagtatago pala ng madilim na alon na handang sumabog anumang oras. Sumikat ang araw tulad ng dati, nagbigay ng nakakapayapang init sa maliit na baryo. Pero sa bahay ni Lola Marta, ang kapayapaan ay parang marriage lang. Walang tawanan ni na Ruben at Sara ng umagang iyon. Walang tunog ng paghahanda nila sa tindahan. Walang bati sa mga kapitbahay na dumadaan. Tahimik ang bahay. Sobrang tahimik. Karaniwan ay abala na si Sara sa pagpiprito ng saging sa tindahan bago pa tumaas ang araw, pero nang umagang iyon, sarado ang tindahan. Nakadikit pa ang kurtina, nakakandado ang pinto. Ilang suki na sanay mag-almusal ng maruya ang nagsimulang magtaka. Karaniwan bukas na ang tindahan ni Sara sa oras na to, bakit ang tahimik, puna ni Aling Nena nang dumaan kasama ang anak. Ewan ko, baka may inasikaso sa palengke, sagot ni Aling Merena, kahit nagtataka rin ang mukha. Samantala, mula sa likod ng bintana ng bahay, makikita si Lola Marta na nakaupo na may kalmadong mukha. Nakapusod ang buhok, mapungay ang mata, tila walang nangyari. Hinahalo lang niya ang malaking kaldero sa kusina. Umuusok ito at pumupuno sa kwarto. Tanghali na, lalong lumaki ang hinala ng mga tao. Hindi rin nakita si Ruben sa bukid, padahal karaniwan ay nagtatrabaho na siya mula umaga. Si Mang Dado, na ilang araw nang may masamang kutob, ay lalong nanikip ang dibdib. Naglakas loob siyang lumapit sa bahay ni Lola Marta. Tao po, sigaw niya mula sa labas ng bakod. Lumabas si Lola Marta, hinawi ang kortina ng bintana. Oh, Dado, bakit? Bakit hindi nakita si Ruben sa bukid? Sarado rin ang tindahan ni Sara. Pumunta ba sila sa bayan? Maingat na tanong ni Mang Dado. Ngumiti ng tipid si Lola Marta, masyadong tipid para maging kapanipaniwala. Pumunta sila sa bayan kagabi. May aasikasuhin daw. Ewan ko, baka ilang araw silang hindi umuwi. Tumango ng dahan-dahan si Mang Dado, pero nanliit ang mga mata. Alam niyang bihirang umalis si Ruben nang biglaan nang hindi nagpapaalam, lalo na sa bayan. Sa tagal ng panahon, kung may lakad man, laging nagkukwento si Ruben sa kanya. Sige po, alis na ako, paalam niya sa huli. Isinara ni Lola Marta ang bintana nang walang sinabi. Sa loob, bumalik siya sa kusina. Pinuno ng mainit na usok at matapang na amoy ang kwarto. May lumulutang sa malaking kaldero. Hinalo niya ito ng may blangkong tingin at bumulong ng mahina. Walang pwedeng umagaw sa lupang ito. Wala kahit sino. Gabi na at kinabukasan, sarado pa rin ang tindahan ni Sara, walang tao sa bukid ni Ruben. Nabulabog ang baryo, 2 araw na silang hindi nakikita. Totoo kayang pumunta sila sa bayan, tanong ni Aling Nena sa asawa. Kung sa bayan, bakit walang pasabi? Karaniwan nagbibilin si Sara sa akin, sagot naman ni Aling Merna na nag-aalala na rin. Nagsimulang marinig ang mga bulungan kung saan-saan. May ilan ding nakapansin sa kakaibang amoy galing sa bahay ni Lola Marta. Amoy na lalong tumatapang at nakakasuka. Muling pinagmasdan ni Mang Dado ang bahay mula sa malayo. Sa gabi, nakikita niya ang malamlam na ilaw sa kusina at ang anino ni Lola Marta na patuloy na gumagalaw tila hindi tumitigil sa pagluluto. Bumaliktad ang sikmura niya, kumabog ang dibdib. Nagsimula siyang maghinala na may mas karumal-dumal na nangyayari sa loob ng bahay na iyon. Pero wala siyang ebidensya. Kaya niya lang pigilan ang kaba at maghintay. Nananatiling tahimik ang bahay ni Lola Marta, pero sa likod ng katahimikan ay may isinilang na madilim na sikreto.
Sina Ruben at Sarah ay naglaho ng parang bula, walang balita, walang bakas. At sa unang pagkakataon, naramdaman ng maliit na baryo ang takot na hindi pa nila na-imagine noon. 2 araw na ang nakalipas mula nang huling makita sina Ruben at Sarah. Noong una, naniwala pa ang mga tao sa sinabi ni Lola Marta na pumunta sila sa bayan. Pero habang tumatagal, nagiging kahina-hinala ang dahilan. Walang balita, walang mensahe. Kahit ang tindahan ni Sarah ay nanatiling sarado ng umagang iyon kahit mataas na ang araw. Dumaan sina Aling Nena at Aling Marina sa tapat ng bahay ni Lola Marta. Pareho silang napahawak sa ilong. Isang masangsang na amoy ang sumingaw mula sa kusina ng bahay, may nusok hanggang sa magpasuka. Diyos ko, anong niluluto ni Aling Marta? Ang baho, sabi ni Aling Nena habang pinapaypayan ang ilong. Hindi lang mabaho, Nena, parang may bulok na karne na pinakuluan ng matagal, sagot ni Aling Marina. Nagkatinginan sila na may pag-aalala sa mukha. Ang hinala na dati ay bulungan lang, ngayon ay lalong nagiging totoo. Nang tanghali, naglakas loob si Mang Dado na lumapit sa bahay ni Lola Marta. Mula sa bakod na kawayan, tumawag siya, Marta. Tao po. Walang sumagot, tanging ang tunog ng paghalo sa kusina ang naririnig ng malabo. Lalong tumapang ang amoy lansa, kaya napakunot noo si Mang Dado. Lumapit pa siya, sinubukang sumilip sa siwang ng bintana. Mula doon, nakita niya si Lola Marta na nakatayo sa harap ng malaking kaldero. Naninigas ang katawan, patag ang mukha. Hinahalo niya ito ng dahan-dahan. Tila ba napaka-importanting trabaho noon? Marta, tawag ulit ni Mang Dado ng medyo malakas. Dahan-dahang lumingon si Lola Marta. Matalim ang tingin, tipid ang ngiti. Oh, Dado, bakit? Lumunok si Mang Dado, pinipigil ang pagkailang. Magtatanong lang sana ako, nasa bayan pa ba sina Ruben at Sarah? Hinahanap kasi sila ng mga tao. Ah, nandoon pa sila. May inaasikaso, maikling sagot ni Lola Marta. Sige, aalis na ako, mabilis na sabi ni Mang Dado. Lalong hindi mapalagay ang loob niya. Nang gabing iyon, lalong lumala ang kakaibang amoy mula sa bahay ni Lola Marta. Dala ng hangin ang amoy na tumutusok hanggang sa kalsada ng baryo. Nagtakip ng ilong ang mga dumadaan. May bumubulong, may balisa. Hindi ko na kaya ang amoy, sabi ni Aling Nena sa asawa. Kailangan nating kausapin ang kapitan. Hindi na ito normal. Tumango ang asawa ng may pag-aalinlangan. Kung amoy ulam lang, dapat ba nating pakialaman? Pero kung totoo ngang may iba, paano na? Sa huli, ilang residente ang lihim na nagtipon sa bahay ni Mang Dado. Pinag-usapan nila ang amoy, ang pagkawala ni na Ruben at Sarah, at ang kakaibang kilos ni Lola Marta. Sigurado akong may tinatago, sabi ni Mang Dado sa mabigat na boses. 2 beses na akong nakakita ng kahina-hinala sa likod ng bahay niya. Una, malaking buto na tinapon. Pangalawa, pulang likido na umaagos sa kanal. Natahimik ang mga tao. Namutla ang mga mukha. Walang naglakas loob na bigkasin ang hinala, pero nagsisimula ng punuin ng nakakatakot na imahe ang isip ng bawat isa. Samantala, sa loob ng bahay, nakaupo si Lola Marta sa silyang kahoy nakatitig sa kalderong umuusok pa. Nanginginig ang kamay, pero nananatiling malamig ang mukha. Bumulong siya ng mahina tila kinakausap ang asawang yumao na. Bestre, hindi nila ibebenta ang lupa mo. Sinigurado ko nang walang aagaw ng pamanang ito sa akin. Patuloy na sumasayaw sa hangin ang mainit na usok mula sa kaldero. Lalong tumapang ang amoy lansa, lalong tumusok, kaya hindi na tahimik ang gabing iyon. Binalot ng masamang kutob ang buong baryo. Lalong nagkagulo ang baryo. Ilang araw nang hindi nakikita sina Ruben at Sarah. Nananatiling sarado ang tindahan. Walang tao sa bukid at ang amoy lansa mula sa bahay ni Lola Marta ay lalong hindi matagalan. Sinubukan na ng mga tao na magtimpi, pero ang bulungan ay naging nakakatakot na usap-usapan. Kung pumunta lang sa bayan, bakit ang tagal? Tanong ni Aling Merna na may pag-aalala sa mukha. Nalilito rin ako, Merna. Yung amoy sa bahay na iyon. Sus Mariosep. Hindi ako makakain, sagot ni Aling Nena habang nagtatakip ng ilong gamit ang tela. Si Mang Dado, na simulat sa pool ay nakaramdam na ng mali, ay hindi na nakatiis.
Nang gabing iyon, kumatok siya sa pinto ng bahay ng kapitan. Matapos magkwento ng mahaba, iginiit niyang i-report na ito sa pulis. Kapag tumahimik lang tayo, baka may buhay na namang mawala, di inimang dado sa nanginginig na boses. Kinabukasan ng umaga, 2 pulis ang dumating sa baryo. Ang mga usiserong residente ay nakatayo sa malayo, pinapanood ang paglakad ng mga pulis papunta sa bahay ni Lola Marta. Nakakakilabot ang paligid, mabigat ang hangin. Kumatok ang pulis. Tao po. Pulis po ito. Pwede po bang makipag-usap sandali? Lumabas si Lola Marta na kalmado ang mukha. Maayos pa ang pusod ng buhok, pero mapungay ang mata. Ano po yun, sir? Nakatanggap po kami ng report sa mga residente. Ilang araw na daw pong hindi nakikita ang anak at manugang nyo. Pwede po bang malaman kung nasaan sila? Magalang na tanong ng isang pulis. Sina Ruben at Sarah. Nasa bayan sila, may inaasikaso. Baka ilang araw pa bago umuwi, sagot ni Lola Marta nang walang pag-aalinlangan. Nagkatinginan ang mga pulis. Kung ganun, pwede po ba kaming pumasok sandali para maniguro lang? Nanigas ang mukha ni Lola Marta ng ilang sandali, pero ngumiti rin ng tipid. Tuloy kayo. Pagkabukas ng pinto, agad na sumalubong sa ilong ng mga pulis ang masangsang na amoy. Spontan na nagtakip ng ilong ang isa. Mula sa kusina, narinig ang tunog ng paghalo sa kaldero. Nakatitindig balahibo ang tunog. Maingat silang naglakad. Sa kusina, may malaking kalderong umuusok sa tungko. Makapalang usok, matapang ang amoy. Lumapit ang isang pulis para buksan ang takip. Pero mabilis na nagsalita si Lola Marta. Nilagang buto lang yan. Mahilig akong magluto ng marami para may stock, mabilis niyang sabi. Tinitigan siya ng pulis ng matalim. Kailangan pa rin naming tingnan, Lola. Nanginig ang kamay ni Lola Marta, pero hindi siya pumigil. Dahan-dahang binuksan ng pulis ang takip ng kaldero. Sumembwang ang mainit na usok, pinuno ang kwarto. Agad na namutla ang mga mukha nila. Sa loob ng malabong sabaw, malinaw na nakikita ang malalaking putol na buto na may natitira pang laman na hindi pa tuluyang natutunaw. Nagtakip ng bibig ang isang pulis, halos masuka. Diyos ko po! Hindi buto ng hayop to. Nanlaki ang mata ni Mang Dado na nakisilip din mula sa labas ng kusina. May narinig na tili mula sa mga residenteng hindi sinasadyang nakakita sa laman ng kaldero. Nananatiling nakatayo si Lola Marta ng kalmado. Walang ekspresyon ang mukha. Tila ba hindi problema ang lahat? Lola Marta, kailangan namin kayong dalhin sa istasyon para sa investigasyon, sabi ng isang pulis. Sinusubukang maging propesyonal kahit nanginginig ang boses. Huminga ng malalim si Lola Marta at umupo sa silyang kahoy. Pinipisil ang lailayan ng saya. Kapag umalis sila, ako ang mamamatay. Kaya hayaan mong sila na lang ang maunang umalis. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpayelo sa kwarto. Agad na pinusasan ng pulis si Lola Marta. Hindi siya nanlaban, umiti lang ng tipid. Sa labas ng bahay, nagkumpulan na ang mga tao. Nang makita nilang inilalabas si Lola Marta, nagkagulo agad. May sumigaw, may umiyak. Mayroon ding nanigas lang, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Tinakpan ni Mang Dado ang mukha gamit ang kamay. Durog ang puso niya. Ruben, Sarah, hindi niyo deserve na mamatay ng ganito, bulong niya. Nang gabing iyon, ang baryong karaniwang tahimik ay naging sentro ng atensyon. Nakabukas ang mga ilaw hanggang madaling araw, pero walang makatulog. Ang naalala lang ng lahat ay ang amoy, ang kaldero, at ang malamig na mukha ng isang inang nagawang patayin ang sariling dugo at laman. Malamig ang interrogation room sa istasyon ng pulis ng gabing iyon, kahit umiikot ng mahina ang electric fan sa kisam. Nakaupo si Lola Marta sa silyang bakal. Nakaposas pa ang kamay. Kalmado ang mukha. Masyadong kalmado para sa isang babaeng kakatapos lang mahulihan na nagpapakulo ng putol-putol na katawan ng tao. 2 pulis ang nakaupo sa harap niya. Binuksan ng isa ang folder na may mga litrato mula sa crime scene. Lola Marta, kailangan naming marinig mismo sa inyo. Totoo bang sina Ruben at Sarah ang nasa kaldero? Tiningnan ni Lola Marta ang litrato saglit at inilihis ang tingin. Sila nga yan, patag niyang sagot. Tila bagay lang ang pinag-uusapan. Nagulat ang pulis sa tabi niya.
Bakit nagawa niyo iyon? Anak at manugang niyo sila. Huminga ng malalim si Lola Marta at yumuko. Gusto nilang ibenta ang lupa. Lupang pamana ng asawa ko ng mga ninuno namin. Kapag naibenta ang lupa, wala na akong matitira. Hindi ako mabubuhay nang wala ang lupang iyon. Kaya sinigurado kong hindi nila magagawa. Yumanig ang kwarto sa mga salitang iyon. Muntik nang mabitawan ng pulis na nagsusulat ang ballpen. So, ang motibo niyo lang ay dahil sa mana, paos na tanong ng investigador. Inangat ni Lola Marta ang mukha, nangingilid ang luha, pero may tipid na ngiti sa labi. Hindi niya naiintindihan? Ang lupa ay hindi lang basta lupa, dangal iyon ng pamilya. Kung pupunta sila sa bayan at ibebenta iyon, ako ang dahan-dahang mamamatay. Ayokong mamatay mag-isa. Tumahimik sandali. Tanging tunog ng electric fan ang naririnig. Sa labas ng interrogation room, balisang nakaupo si Mang Dado. Ipinatawag siya ng pulis bilang saksi. Siya ang unang naghinala sa pagkawala ni Ruben at Sara. Nang marinig niya ang parte ng pag-amin ni Lola Marta mula sa likod ng pinto, tumulo ang luha niya. Diyos ko, paano mo nagawa to? Bulong niya. Samantala sa baryo, mabilis na kumalat ang balita ng pag-aresto kay Lola Marta. Nakaupo sina Aling Nena at Aling Marina sa beranda habang nakatakip ang bibig. Shock pa rin. Kaya pala totoo, galing sa katawan ni Ruben at Sara ang amoy na iyon, mahinang sabi ni Aling Nena. Hindi ko ma-imagine na kaya ng isang ina na lutuin ang sariling anak. Baliw na ang mundo, sagot ni Aling Marina habang pinupunasan ang namamagang mata. Kinabukasan ng umaga, dinala ng pulis si Lola Marta pabalik sa bahay para sa reconstruction. Nagkumpulan ang mga tao, may nagtakip ng mukha, may umiyak. Ang malaking kaldero na naiwan sa kusina ang naging pangunahing ebidensya. Ipinakita ng pulis kung paano naghanda ng lason si Lola Marta, inihain ang huling pagkain ni Ruben at Sara, at pinagputol-putol ang katawan nila ng may kalamigan. Nakayuko lang si Lola Marta sa buong reconstruction. Paminsan-minsan ay bumubulong siya, gusto ko lang ingatan ang lupa. Lalong nagalit ang mga tao. May sumigaw, may muntik nang bumato kay Lola Marta. Pero pinigilan agad ng pulis. Ang kaguluhan ay lalong nagpalungkot sa baryo. Nakatayo si Mang Dado sa gitna ng mga tao. Puno ng sakit ang mukha. Tinitigan niya ang malaking kaldero ng blanco. Umiikot pa sa isip niya ang tawa ni Ruben at Sara. Kung aalis sila at ibebenta ang lupa, ako ang mamamatay. Kaya hayaan mong sila na ang maunang umalis. Ang mga salita ni Lola Marta ng gabing iyon ay patuloy na tumatatak. Ang pangungusap na iyon ay hindi lang tumusok sa pulis, kundi yumanig din sa puso ng buong baryo. Nang gabing iyon pagkatapos ng lahat, nakaupo si Mang Dado sa beranda ng bahay niya mag-isa. Tinitigan niya ang madilim na langit na walang bituin. Ruben, Sara, naging biktima kayo ng bulag na pagmamahal ng isang ina sa mana. Sana ibigay ni Allah ang pinakamagandang lugar para sa inyo. Hindi na katulad ng dati ang baryo. Nawala na ang amoy ng sopas, pero ang anino nito ay nananatili sa alaala ng lahat. Mula noong gabi ng pag-aresto kay Lola Marta, hindi na naging pareho ang baryo. Ang maliit na kalsada na dati ay puno ng ingay ng mga batang naglalaro ngayon ay tahimik na. Pinili ng mga tao na pumasok agad sa bahay tuwing gabi tila may kadiliman pang nananatili sa kanila. Ang tindahan ni Sara na dating maraming bumibili tuwing umaga ay nanatiling nakasara. Maalikabok ang kurtina, kusam ang mga tabla, nag-iiwan ng katahimikan na nakaka-pressure. Tuwing nadadaanan ng mga tao ang tindahan, nagkatinginan na lang sila, bumubuntong hininga at binibilisan ang lakad. Si Mang Dado, na pinakamalapit kay Ruben, ay mukhang tumanda lalo. Lalong pumuti ang buhok, puno ng lungkot ang mukha. Halos tuwing hapon ay naglalakad siya papuntang bukid mag-isa para lang umupo sa pilapil at tumitig sa kawalan sa direksyon ng sakahan na karaniwang tinatrabaho kasama ni Ruben. Kung nandito ka pa, Ruben, siguradong nagbibiruan na tayo dito, bulong niya ng mahina, paos ang boses sa pagpigil ng iyak. Sa kabilang banda, madalas pa ring pag-usapan ni na Aling Nena at Aling Marina ang nangyari. Pero sa pagkakataong ito, hindi sa tonong tsismis, kundi puno ng takot. Paano nagawa ng isang ina ang ganun? Tanong ni Aling Nena na nangingilid ang luha. Hindi ko rin maintindihan hanggang ngayon.
Kapag naaamoy ko ang sopas, nasusuka ako agad. Naaalala ko ang nakita sa bahay ni Lola Marta, sagot ni Aling Marina. Namutla ang mukha ng mga tao tuwing gabi. Hindi na sila naglalakas loob lumapit sa bahay ni Lola Marta na ngayon ay may police line na. Ang kusina kung saan natagpuan ang malaking kaldero ay tila nagtatago ng lagim na nagpapaiwas sa sinumang dumaan. Sa bayan, umuusad ang kaso laban kay Lola Marta. Araw-araw siyang tinatanong at dinedetain ng pulis. Ang balita tungkol sa kaso ay kumalat hanggang sa national media. Nakakatakot na headline ang nasa G-screen, ina sa probinsya, niluto ang anak na parang sopas. Hiyang-hiya at takot na takot ang mga taga-baryo. Ang lugar nila ay natatakan na ngayon bilang lokasyon ng pinaka-nakakatakot na trahedya. Maraming dayo ang pumupunta para lang makita ang bahay ni Lola Marta, na lalong nagpa-pressure sa mga residente. Madalas puntahan ng reporter si Mang Dado, pero mas pinili niyang manahimik. Hindi ko gustong sumikat. Gusto ko lang ng hustisya para kay Ruben at Sara, maikli niyang sabi bago isara ang pinto. Mabigat ang bawat araw. Tuwing umuulan, ang amoy ng basang lupa ay nagpapaalala sa mga tao sa mga gabing umaalingasaw ang amoy mula sa bahay ni Lola Marta. Madalas ding magising ang mga bata sa bangungot, sumisigaw sa takot. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may mas malalim na sugat, ang guilt. Maraming residente ang nagsisisi na hindi nila agad napansin ang mga senyales. Alam nating lahat na may mali. Naamoy natin, nakita nating sarado ang tindahan, pero masyado tayong nanahimik ng matagal, sabi ni Aling Marina isang gabi habang kausap ang kapitbahay. Yumuko si Aling Nena, tumulo ang luha. Kung nag-report lang tayo ng mas maaga, baka buhay pa sina Ruben at Sara. Samantala, sa likod ng rehas, nanatiling kalmado si Lola Marta. Hindi siya umiyak, hindi nagpumiglas. Tuwing tinatanong, laging pareho ang sagot, gusto nilang ibenta ang lupa. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari iyon. Ang mga salitang iyon ay nagmumulto na ngayon sa lahat ng nakarinig. Lumipas ang mga araw, pero hindi kumukupas ang sugat sa baryo. Nananatiling walang tao ang bahay ni Lola Marta, nakakandado ang tindahan ni Sara, at napabayaan ang sakahan ni Ruben. Lahat ay naging mapait na paalala kung paano pwedeng maging trahedya ang bulag na pagmamahal sa mana. Kahit pagod at durog ang puso, sinubukan ni Mang Dado na pakalmahin ang mga tao. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa takot habang buhay. Hindi matahimik sina Ruben at Sara kung iiyak lang tayo. Kailangan nating ipagpatuloy ang buhay kahit mahirap. Pero sa likod ng mga salita niya, puno pa rin ang sugat ang puso niya. Alam niyang hindi na talaga gagaling ang sugat na iyon. Isang bagay ang laging maaalala ng baryo. Ang nakakabahalang amoy ng sopas, ang malaking kaldero sa kusina, at ang inang nagawang isakripisyo ang sariling dugo at laman para sa kapirasong lupa. Naging malaking balita ang paglilitis kay Lola Marta. Puno ang korte ng mga reporter, pulis, at mga taga-baryo na dumating na nanginginig ang puso. Ang pangalang Lola Marta ay hindi na lang basta matandang babaeng tahimik sa isang baryo sa probinsya. Kilala na siya bilang salarin sa pinakanakakatakot na trahedya, isang inang niluto ang sariling anak at manugang para maging sopas. Nakaupo si Lola Marta sa upuan ng nasasakdal. Mukhang marupok ang katawan, lalong lumilinaw ang kulubot sa mukha. Pero pareho pa rin ang tingin ng mata, patag at malamig. Hindi siya yumuko, hindi rin umiyak. Binasa ng piskal ang sakdal sa malakas na boses. Ang nasasakdal na si Marta ay napatunayang nagkasala ng murder kina Ruben at Sara na ang motibo ay ang pagprotekta sa mana. Kaya naman, hinihiling ng prosekusyon ang parusang habambuhay na pagkakulong. Umugong ang kwarto, nagbulungan ang mga tao, may ilang lumuha. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Aling Marina ng mahigpit. Salamat naman at nagsalita na ang batas, mahina niyang sabi. Yumuko ng malalim si Mang Dado na nakaupo sa witness bench. Durog ang puso niya sa narinig na parusa. Hindi dahil naaawa siya kay Lola Marta, kundi dahil nahihirapan pa rin siyang tanggapin na wala na ang kaibigang si Ruben at asawang si Sara sa ganong karumaldumal na paraan. Nang ipukpok ng hukom ang gavel at basahin ang hatol ayon sa hiling ng piskal, tumahimik ang korte. Nagpigil ng hininga ang lahat. Huminga lang ng malalim si Lola Marta at nagsalita sa mahinang boses na rinig naman, gusto ko lang ingatan ang lupa ko. Kung aalis sila at ibebenta yun, mamamatay ako.
Kaya hayaan mong ako na ang umako ng parusang ito. Nagpatayo ng balahibo ang mga salitang iyon. Walang pagsisisi. Walang luha. Tanging bulag na paniniwala na bumulag sa puso niya. Pagkatapos ng paglilitis, umuwi ang mga taga-baryo ng mabigat ang hakbang. Kahit na ibaba na ang hatol, naiwan ang sugat. Ang bahay ni Lola Marta ay naging bakanting gusali na napapalibutan ng police line. Samantalang ang tindahan ni Sarah ay nanatiling nakakandado. Ang dalawang lugar na iyon ay nakatayo bilang tahimik na monumento ng madilim na trahedya na hindi makakalimutan. Madalas makitang nakaupo si Mang Dado sa pilapil ng mag-isa. Malayo ang tingin. Minsan ay mahina niyang tinatawag ang pangalan ni Ruben at Sarah. Kahit alam niyang wala na ang dalawa, nararamdaman pa rin niya ang pagsasama nila sa bukid na iyon. Pangako Ruben, Sarah, iingatan ko ang lupang ito, hindi gamit ang dugo, kundi gamit ang dasal, bulong niya habang nakatingala sa langit. Dahan-dahang sinubukan ng mga taga-baryo na bumangon. Binuksan nila ulit ang palengke, bumalik sa bukid, at nagsimula ng maglakas loob ang mga bata na maglaro sa kalsada tuwing hapon. Pero tuwing may dalang amoy ng ulam ang hangin mula sa kusina ng kahit sino, parang bumabalik ang anino ng trahedya. Madalas pa ring nakaupo sina Aling Nena at Aling Marina sa beranda. Hindi na sila nagsitsismisan, nagdadamayan na lang. Kailangan nating matuto sa lahat ng ito. Huwag nating hayaang mabulag ang puso dahil sa mana, mahinang sabi ni Aling Marina. Tama ka, Merna. Kapag napuno ng galit ang puso, pwedeng maging biktima kahit sariling pamilya, sagot ni Aling Nena habang pinupunasan ang mata. Ang mga gabi sa baryo ay hindi na nakakatakot, pero laging maihalong pangungulila. Maaaring wala na sina Ruben at Sarah, pero ang kwento nila ay mananatiling buhay bilang paalala kung gaano kadelikado ang bulag na pagmamahal sa yaman. At si Lola Marta, sa likod ng rehas, ay nanatiling nakaupo ng tahimik, nakatingin sa kawalan sa labas ng bintana ng kulungan. Para sa kanya, ang parusa ay hindi pabigat, kundi tadhana. Pero para sa buong baryo, ang pangalan niya ay laging maaalala bilang sugat na naiwan.